Good morning guys, nandito nga pala tayo sa napuntahan na nating campsite. So ngayon bumalik tayo, ipakita sa inyo ng mga bagong moto camping gears. Yung moto camping gears na nabili namin, galing lang to sa mga online store tulad ng Lazada at Shopee. Yung mga link nito, i-comment na lang namin yan sa comment section o kaya nasa description box. So una kong papakita sa inyo guys, itong ating Moto Wolf na saddle bag. So itong saddle bag na to, 66 liters siya. So yung aming tent, nakalagay dyan. Yung aming pansapin, ground sheet, nandito rin. Airbed, pole para sa awning. At ang aming storage box, parang table na rin namin siya. Malaking bagay ito dito sa duffel bag. Malaking bagay ito kasi ito yung nagpapalat dun sa ilalim para hindi siya magsag yung bag natin. So tingnan nyo guys, ang daming pwede siyang ilagay sa bag na to. Saka waterproof siya. So ngayon tag-ulan, safe na yung mga ating camping gears. Dito naman tayo sa side bag natin o kaya tinatawag siyang side pannier. So Moto Wolf din ang tatak niya. So 30 liters. Dalawa na siya pag binili mo. So dito natin yung personal na gamit natin. Dito rin yung mga power bank natin. Fan, nandito. Dalawa yung fan namin. Isang Kylex, saka isang Gesso Life ceiling fan, saka ito yung may stand. So nandito rin yung ating lutuan. So same pa rin yung lutuan natin dati. Ang nadagdag lang na ito, meron tayong biniling steamer. Meron na kayong pang luto ng siomai. So nandito rin yung ating quick dry na towel. Ito, first aid kit. Nili rin pala tayo guys bago. Magagamit natin ito mamaya. Testingin natin. Itong air pump, portable air pump. So inflatable and deflatable na siya. Magagamit nyo ito sa airbed nyo saka sa air pillow. Meron pa ako isang bag dito. Kung makikita nyo to, mas maganda itong bag na to, mas malaki. Dahil nandito ang ating mga ilaw. Yan. Yan yung mga ilaw natin guys. Mas organized na siya. Natin, may bago tayong lutuan. Meron pa pala ako papakita na hindi ko napakita noon. Meron kayong isa pang lutuan bukod sa butane. Ito, nagamit lang kayo ng denature alcohol. Yan. So okay na tayo dito guys sa isa. Doon sa isa naman. So dito naman tayo sa pangalawang bag guys. Buksan natin ano yung laman na ito. So pag setup nga pala na itong side bag na to guys, nakapatong, ilalagay niya muna itong side bag and then meron siyang malapad na ganito. Ito yung ilalagay niya dun sa upuan. Okay rin naman. Malambot din to guys, kaya pagka pinatong nito, lumalambot din yung upuan ng OBR. Meron tayong airbed natin. So bumili na kami nito guys dahil yung huling namin, yung airbed namin is na butas. Kaya mas maganda meron kayong sapin. So next, itong mga baso nandito rin. So nga rin guys, bumili rin kami nito. Dito na kayo so hindi ko alam kung anong eksaktong liters nito. Diba guys? Siguro ilang liters din to. Isang ian din to guys. Kung puno na yung CR ng campsite, dito muna kayo tapos yun, inumin nyo para hindi, tatapon nyo na syempre. Then nandito rin yung ating mga peg. Yan. Nandito rin yung ating bagong awning. Awning natin is lazy hitch na 9x12 feet. Dati guys, meron na kami nito. Foldable bucket. 20 liters. So bumili ulit ako ng another foldable bucket na 12 liters. Para dito nyo ilalagay yung hugasan nyo. And then dito naman yung tubig pang hugas. Ito rin guys, huwag nyo kalimutan to. Mini broom. Malinis ng mga dust sa tent. Thank you. Saka guys, bumili nga rin pala kami nito. Malaking bagay din siya. So lagayan siya ng sabon, pwedeng liquid soap o kaya shampoo, saka conditioner. So ito, nilagay namin dito is conditioner and shampoo. Yan. Ito, conditioner, shampoo, and dishwashing liquid,
So may isa pang sobra, pwede rin siyang lagayan ng pabango. So maganda siya, napaka portable. Yan o. Ganyan na lang siya guys. Tapos ng ganyan, punta tayo sa CR, maligo kayo. Dahil so, bago tayo matapos dito sa papakita ng ating moto camping gears, papasalamat nga kami dahil yan, tumataas ang aming mga views sa mga nakaraan ng aming mga camping. So salamat sa mga suporta. Tuloy-tuloy lang ang ating moto camping dahil hindi lang naman kami nag-video dahil kumita dito sa YouTube. Siyempre nandito rin kami sa nagka-camping kami dahil nag-enjoy kami. Memories din namin pag tumanda na kami, papakita namin sa mga anak namin. Kaya naiyak si Joy dito dahil dahil isang pagka-camping kasi nakakatanggal siya ng stress. So nagka-camping kami ng Sabado Linggo lang dahil ayun lang ang aming off sa trabaho. So pinipilit namin schedule at least once a month sa pagka-camping dahil ayun, nakakatanggal siya ng stress. So nakakapagod nga lang dahil mag-setup ka, mag-aayos ka ng mga gamit mo, gagastos ka, pero end of the day, pagkatapos nyo mag-camping, habang nag-camping kayo, nag-i-enjoy kayo, saka yun yung memories yun eh. Kaya kayo guys, kung gusto nyo simulan mag-camping, kung wala man kayong motor o kaya wala man kayong sasakyan, pwede naman tayong mag-camping, maghanap ng mga camping site na pwedeng mag-commute. So, may mga nag-vlog din naman na nagka-camping gamit nagko-commute lang. So meron mga channel dyan, panoorin nyo na lang sila guys. Pero kung may motor kayo, may sasakyan kayo, simulan nyo na mag-camping dahil ito na yung parang magiging norms ng mga tito-tita eh. Dati ang mga nag-hiking. So pagka mga ganitong mga nagkakaedad na, nagka-camping na, so mas hype na rin ang camping sa Pilipinas. So may mga makakasalamuha tayong mga maingay, mga hindi tulad natin na gusto ng peace. Nagka-camping din pala kami guys para sa katahimikan, saka yan, tanggal ang stress. So kapag may mga kamote campers, pagpasensya na lang natin, pero yan, usabihan natin. So alright, so yan lang, peace out.